morning! Ang ganda ulit ng araw ngayon guys. 9 o'clock na. So yung dito hanggang 8 lang sila natatamaan. Ito naman mga hanggang 10. And then sa labas mga hanggang 11. Ganun lang. So ayan. Ano-ano nga ba ang mga naging favorites ko this 2023. So mag-year end na and ito ang mga favorites ko for this year. Itong una is actually ilang years ko ng favorite ito. Nakuha ko to year 2020. Siguro mga June or July, ganyan. So yan yung aking mother plant and then may baby siya. Ito. Sansevieria Blue Q. So nabili ko siguro ito before. Sobrang liit as in. And tignan nyo naman. Ang laki niya na. Mas maliit pa siya dito guys nung nabili ko. As in sobrang liit niya talaga. And itong for 3.5 years, binigyan niya ako ng isang baby. Super favorite ko to guys kasi ang hardy. Napakatigas ng dahon niya oh. And very slow grower pero gustong gusto ko talaga. Yung margins niya sa sides, yan yung leaves, sobrang talaga, sobrang hardy. Yan, gustong gusto ko talaga to na Sansevieria. Si Sansevieria Blue Q. Ayan, binigyan niya ako ng baby, isa. So, nag-iintay pa ako ng kailan ko ba to tinanggal. Siguro early this year. Hiniwalay ko siya sa mother. Yan, ang baby niya. Yan, mas maliit pa siya dito guys nung nakuha ko. Yan, ever favorite Sansevieria. Next naman natin is, this is no in particular order guys ha. So, Hoyas is isa sa mga naging collection ko. Kasabayan niya Aglaonimas, Calatheas, and then Hoyas. Yan. So, sa mga Hoyas, ito talaga yung pinaka-favorite ko, si Hoya Cartesii. Nagdadry yung ko. Ayan guys, kasi sobrang love ko talaga yung green na parang heart shape and silver splash sa leaves niya. And napakadaling alagaan kasi ng mga Hoya. And itong Cartesii na to is na-propagate ko na to before kasi humaba na rin siya ng ganito. So ginawa ko is binabad ko lang yan sa tubig. Tapos nung nag-ugat, tinanim ko. And then binigay ko sa sister ko. So ngayon balak ko na naman tong putulan kasi ang haba na naman. Madali lang siya guys. Ayan napakaganda. Ang ganda-ganda talaga nito. Kaya gustong gusto ko talaga tong Hoya Cartesii. So hindi rin nawawala sa listahan ko tong Hoya Cartesii. Kasi din, mahilig din ako sa hanging plants, sa mga strings yan. Yung mga strings. Kaya gusto ko ang mga discidias, ganun. So, next naman natin guys is, na-acquire ko sila this year. And I'm so happy na nagkaroon ako ng Euphorbia Françoisii. Ayan nag-flowers to eh. Ayan. So, one day mapopropagate ko sana sila through seeds. Yan. I'm so happy na nakakuha ako ng, kahit pricey pa siya ngayon, yes, isa sila sa mga pricey plants ko. Pero, napakaganda naman kasi nila. And, ang leaves nito guys, ang tigas. And, iba-iba din ang kanyang mga leaf patterns. Iba-iba ang itsura. Yan. And, isa din silang succulents. So, hindi din sila laging didiligan. Kaya, very convenient. Ayan. And iba-iba din ang kanilang kulay. Ayan. Yung mga shape ng leaves. Ayan. Ito yung nanilaw na leaves nung bagong dating. 3 leaves yung nalagas dito guys. Pero okay na siya. Ayan. Pero the rest dito, hindi naglagas. Siya lang. 3 leaves yung nawala sa kanya. Pero okay na siya ngayon. Ayan. Bumabawi na siya. Nag-i-stable na siya sa lugar ko. Yan, very very pretty din ang Françoisii, kaya
hoping madagdagan pa next in the coming years. Hindi naman agad next year kasi medyo pricey nga siya and maglalay low muna ako sa pagbili-bili. Ayan, medyo magtitigil muna ako. And next naman, syempre guys, eto, meron na ako nito last year but this year talaga ako sobrang na-hook, na-addict and sobrang dumami talaga sa ang aking mga gymnocalciums, yes. Sino ba naman ang hindi na-addict? Alam kong marami tayong na-addict dito. Napakagaganda ng kulay, ayan. And iba-iba din ang kanyang mga patterns. At syempre, napakadaling alagaan ng ating mga gymno. Yan, very very colorful. Yan, sino ba naman ang hindi na-addict dito? Tingin ko ito yung in na in ngayong 2023 sa mga nagko-collect ng cacti and succulents, ang ating mga gymnocalciums. So, ayan. Ito yung nabagsak dati, guys. Matigas na to, guys, oh. Yan, and hindi na mawawala yan. Nasira. Scar na yan. I-stressan ko na lang to next time. So, ayan sila. Yan, kinaadikan ko this year. At syempre, ang last, ang ating soft succulents. Yan, dyan ako unang nahook sa mga succulents, yung mga soft succulents natin. Yan, until now, in love pa rin ako sa kanila. Napakagaganda din ng colors. Yan, they really make me happy, lalo na sa umaga, pag yung tama ng araw na sa kanila. Yan, iba yung dalang saya ng ating mga succulents. Ayan. Madiba, napakaganda ni Madiba, oh. And madali din silang i-propagate, kaya until now, nasa list ko pa rin ng favorites ang ating succulents. Yan. So, kayo ba guys, ano ang mga favorites nyo this year? So, ayan ang aking mga all-time favorite pa rin. Nadagdagan lang ng Euphorbia Françoise kasi yun yung bago kong ngayon na purchase this year. So, sa succulents kasi, parang ang bili ko lang nito is early this year, tsaka July, yun lang. And sila na lang yung pararamihin ko. Yan. Yan, oh. Sino ba naman ang hindi mai-inlove talaga dito, oh. Yan. So, hoping for more plants in the year 2024 sa ating viewers. Ayan. So, thank you so much for watching and hope to see you again soon.